Masayang araw, mga ka-PN. Ayon po sa mga nakalap ni Tito J. Sonsa na usap-usapan, mga kababayan, nananakot na di umano itong si Auntie Claire sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, Jesus is Lord, at Kingdom of Jesus Christ, na kapag ka sumali sa anti-corruption rally, itong mga religious group na ito, mga kababayan, ibebueltahan di umano ng Palasyo Malacanang si Senator Rodante Marcoleta, Senator Joel Villanueva, at si Pastor Apollo Kibuloy. Antende ano? Diktadorya na ang nangyayari sa ating bansa, mga kababayan. Nako, kasamaang palad. Baka humantong po sa martial law, mga kababayan. Rally lang naman sana ito. Dahil hindi na nagugustuhan ng ating mga kababayan ang mga nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Transparency at accountability ang gusto ng ating mga kababayan, pero hinahadlangan po ni Auntie Claire. Kasi daw, kapag kasumigaw daw po, mga kababayan, ng Marcos resign, itong tatlong religious group na ito, gagantihan nila si Villanueva, Marcoleta, at Pastor Kibuloy. Ang kakapal ng mukha, ano? Ito, ang mga nakalap ni Tito J. Sonsa, mga kababayan, na nananakot na itong si Auntie Claire dahil di umano'y nanginginig na ang tumbong ni Gonggong Marcrox, mga kababayan. O eto, nanakot ang tagapagsalita ni President Marcos o Bongbong Marcos at may pagbabanta pa sa INC, JIL at KOJC. Ayan. Huwag daw kayo sasali. Kayong tatlong grupo. Ay, pwede kayo sumali. Pero huwag nyo lang daw isisigaw na Marcos resign. Kung ayaw nyong mabalikan yung mga kinikilala sa inyong grupo, sa inyong relihiyon. Aba, matindi ang Malacanang, mga kababayan. Eto pa, sabi niya, kapag sumali sa anti-corruption rally ang mga taga-Kingdom of Jesus Christ at sumigaw sila ng Marcos resign, isa lang ang ibig sabihin noon. Malapit nang ipatapon si Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika sa pamamagitan ng extradition, mga kababayan. Huwag kang manakot, Auntie Claire. Baka hindi matansya nitong mga malalaking grupo na ito ng relihiyon. Baka tuluyan talaga kayo. Accountability at transparency lamang ang isisigaw nitong mga ito. Pero huwag mong paparatangan na sisigaw sila ng Marcos resign. At kung sakasakali man na isigaw nitong mga religious group na ito ang Marcos resign, ano pakialam ninyo? Di ba? Kung ikaw nga, Auntie Claire, ikaw mismo wala ka nang ibang ginawa sa pagiging undersecretary mo sa Presidential Communications Office, kundi ang siraan at dikdikin ang mga Duterte. Meron bang bumabawal sa'yo? Meron bang nagpapatigil sa'yo? Wala. Malaya ka, nagagawang dikdikin mo ang pangalawang Pangulo at ang mga Duterte. Di ba? Abay, karapatan din siguro ng mga tao na isigaw na Marcos resign dahil hindi na nila gusto ang pamumuno ni Marcos, nandidiri na sila. O ito pa, malapit nang ipatanggal si Senator Joel Villanueva at may kalalagyan si Senator Marcoleta. O, kita nyo? Kapag kasumigaw nga daw ng Marcos resign, ipa-extradite si Pastor Kibuloy, ipatatanggal sa pagkasenador si Joel Villanueva at may kalalagyan di umano
si Senator Rodante Marcoleta. INC, JIL, papayag kayo na gawin ito kay Marcoleta at kay Senator Joel Villanueva? Ha? Mga kapatid namin sa iglesia at mga kapatid namin sa JIL, papayag ba kayo? Hindi ko na po isinama dito ang KOJC, mga kababayan. Bakit? Ito, ako na po ang magsasabi. Ang Kingdom of Jesus Christ, mga kababayan, hindi po makikilahok sa anti-corruption rally na ito. Bakit? Meron po silang mas malaking gampanin o trabahong kinakaharap sa ngayon. Alin? Ang pagtulong po sa ating mga kababayan sa mga taga Cebu na sinalanta ni Bagyong Tino. Wala po muna sa kanila itong mga rally-rally na ito, kundi unahin muna nila ang pagtulong sa ating mga kababayan. Kaya nga kami sa aming programa, madalas po kaming humihingi ng tulong sa inyo na tulungan din po natin ang ating mga kababayan sa Cebu sa pamamagitan po ng SMNI Foundation na maghahatid ng tulong sa mga taga Cebu. Kung meron po kayong maiaambag sa pamamagitan po ng GCash, ipadala po ninyo. Makikita nyo po yung poster sa Birada Aguila, mga kababayan. Puntahan nyo na lang po, panoorin nyo po. Meron kaming panawagan doon. Yan po ang unang hangarin o trabahong gagampanan ngayon ng Kingdom of Jesus Christ. Ang pagtulong sa ating mga kapwa na ngayon is nasa lanta ng Bagyong Tino. At matagal na nila itong ginagawa. Inuulit lang nila para tuloy-tuloy sila makapagbigay sa ating mga kababayan. O ito pa. Ewan ko kung sa sobrang busy ni Jose Castro sa kakadepensa sa mga malawakang nakawan sa Marcos administration, nagkaligtaan niya ang bagong tagubilin ng Korte Suprema patungkol sa extradition of Filipinos to countries with whom the Philippines has an extradition treaty. Claire, hindi mo alam tungkol dito? Itong sinabi ng Korte Suprema? O sadyang tanga ka lang talaga? Claire, imposibleng hindi mo alam ito. Sa pagkakaalam ko, lahat ng mga lawyer, mga abogado sa ating bansa, nakatutok yan sa Facebook page ng Supreme Court para nalalaman ninyo o nila lahat ng mga bagong tagubilin ng Korte Suprema. Hindi mo alam to? O masyado ka lang kampante na dahil nasa mataas na posisyon ka na? Nako, huwag kang magyabang. Baka may kalalagyan ka rin. At tandaan mo, Claire, ang lahat may katapusan. O eto pa, mga kababayan. Malamang hindi rin niya alam na matagal nang ibinasura ng hukuman ang kaso laban kay Senator Villanueva. At ano naman ang maaari nilang gawin kay Marcoleta? Di ba? Ano bang bahid o dumi meron si Marcoleta para ipukol nila sa napakabuting senador na ito? Di ba? Sa bagay, mga kababayan, sa Administrasyong Marcos, baluktot na po ang batas. Usong-uso po sa kanila ang bendalo. Maaari nilang baluktutin ang batas para makaganti sila kay Senator Rodante Marcoleta. Attorney Claire, kung kinikilabutan na kayo sa sunod-sunod na malawakang kilos protesta laban sa korupsyon at pagpapalayas at mapapalayas na si Bonget Marcos, grabe si Tito Gio, sa palasyo, mapapalayas na si Bonget sa palasyo, huwag mong daanin sa pananakot
ang mga taga-KOJC at maging iyong mga taga-INC at JIL. Huwag mong takutin, Auntie Claire. Karapatan naman yan ng bawat Pilipino na ang isigaw nila ay Marcos resign, lalo na hindi na nila nagugustuhan ang pamumuno ni Bongbong Marcos. Karapatan niya ng bawat Pilipino, kahit kayo mismo gumawa ng survey. Gumawa kayo ng survey. Kung marami pa bang may gusto kay Marcos, di hamag na mas maraming hindi na siya gusto at isinusuka na siya. Totoo lang, sa totoo lang, Auntie Claire. Huwag kang magbulag-bulagan, huwag kang magbingi-bingihan. Marami ka nakikita, alam namin yan sa social media, na sinusuka na yung amo mo. At ayaw na siya maging presidente, pero nagbubulag-bulagan ka lang, nagbibingi-bingihan ka lang. Tandaan mo, ang lahat may katapusan. Masama ang tabas ng dila mo, Auntie Claire. Baka ikulong kayo dyan sa Malacanang ng mga malalaking religious organization at movement at pagsisihan nyo yang kayabangan at pang-aabuso nyo at mapabilis ang pagpapalayas sa inyo dyan sa palasyo. Narinig mo yon, Auntie Claire? Huwag masyadong mayabang daw. Baka pagsisihan nyo. Huwag kayo masyadong abusado. Baka pagsisihan nyo at mapaaga ang pagpalayas nyo dyan sa Palasyo Malacanang. Hayaan nyong sumigaw ang ating mga kababayan ng Marcos resign. Karapatan nila yan, Auntie Claire. Karapatan nila yan. Dahil hindi na nila nagugustuhan ang pamumuno ni Bongbong Marcos. Naintindihan mo, Auntie Claire, kung paanong hinahayaan ka na mga DDS na dikdikin mo si BP Inday Sara at ang mga Duterte sa iyong press briefing. Sana hayaan mo rin ang mga taong sumigaw ng Marcos resign dahil karapatan nila yan. Di ba? Ito pa isang balita at video, panoorin natin mga kababayan. Itong 5 nakikita ni Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan, na pattern para sa grand design to protect and shield the mastermind. Meron palang pattern di umano, mga kababayan, ito. Ayon po kay Senator Rodante Marcoleta. Paano? Ano ginagawa nila para maprotektahan ang mastermind? Ito po ang video. Panoorin po natin ang paliwanag ni Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Akong 5 natukoy ng mga pamamaraan kung paano nila i-float yung isang grand design to protect and shield the mastermind. Una, yung scapegoat strategy. Scapegoat strategy, okay. Hanap sila ng sino'y mapagbalingan nila. Ang napagbalingan nila ngayon, sapagkat wala rito, ay yung dating Congressman Saldico. So, gusto nila doon lang matuon, doon lang mapokus ang usapin. So, yun ang magiging scapegoat nila? So, parang kapag yun ang nadiin mo, ligtas na lahat. Pwede. Sana kung ma-establish natin, hanggang doon lang. Okay. Kaya lang, nagsisigaw ang mga ebidensya. Ito yung sinasabi ko sa iyo na pangalawa na undermining the whistleblower. So lahat ng kaparaan ang gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamamayan. Pagkatapos gagawa sila ng pangatlo. Gagamitin nila yung blue ribbon na parang shield. Para pang takip din. Di ba? Medyo, ano yan, Sen, ha? Hindi ba marami ng pronouncements yung mga opisyalis ng Blue Ribbon na si Gutesa fraudulent ang ano nito. Ganyan. So, pagdating niya sa, wala na sigurong, akala nila, wala nang maniniwala. Pati kayo, dinidiscredit din. Pati ako ngayon, dinidiscredit. So, ano ngayon ang patutunguhan ng na yan? Papalihis na. Bakit hindi natin gamitin ang Blue Ribbon sa iisang direksyon? Bakit tayo nag-aaway-aaway? Ba't kinakailangan yung manira ng tao? Meron pang shifting narratives. Yung ipinapalit-palit nila. Di ba? Nag-iiba-iba ng sabi nila, pwede natin gawing state witness ganito. Teka muna, ikaw ang pinakamalaki dyan eh.
ikaw pang magiging state witness. Nakikita mo yung nakikita mo yung pattern. Yes po. Mga pattern ito eh. Kapag ito'y pinagsama-sama mo yung pattern na to, maliwanag na maliwanag, ililihis nila. Ayun. Isisinsay nila yung katotohanan. Kaya pala dinidiscredit din ng mag-asawang, Kasama yun eh. Ito yung panghuli, ito yung diversion and deflection. Kamukha ng, hindi, ang may kasalanan yung nakarang administrasyon eh. So yun ang diversion. Hindi ba pinipilit nilang palitawin dun sa mga naunang testigo? Teka muna, bakit ito lang yan? Paano yung between 2012 to ganito, 2016, between 2010 to 2016, nasaan yung mga yun? Yun ang diversion. Kaya pala... So, ibig sabihin ngayon, teka muna, kasama ba sila sa 2025 na pati yung budget ay nilikot ninyo? Kasama ba sila ron? Kasama ba sila doon sa mga tumira ng program? Kasama ba sila doon sa allocable? Kasama ba sila sa leadership? Pinag-uusapan natin eh. One administration ago. So, pagsama-samahin mo itong pattern na to, isang direksyon eh. Ililigaw natin. Para sa ganun, nakaiwas tayo. Narinig nyo, mga kababayan. Di tama po yung mga hinala nating lahat. Na baka iniligaw na nila, inililihis na po nila ang issue para maprotektahan na po itong pinakaulo, pinaka-mastermind. Kasi nga, di ba, kung natatandaan po ninyo mga kababayan, sa Blue Ribbon Committee na unang pinanguluhan ni Senator Rodante Marcoleta, malapit nang masukol yun eh. Kaunti na lang sana yun mga kababayan eh. Kaunting-kaunti na lang masusukol na. Kaso, nagkakodetahan. Di ba? Sinadya nilang ikodeta si Cheese para matanggal sa pagka-majority si Marcoleta. Napalitan ngayon ni Tito Soto. Ano nangyari? Umupo si Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Doon na nagsimula ang laro at ang drama mga kababayan. Hindi na matumbok-tumbok itong investigasyon tungkol sa maanumalyang flood control project. Di bagay panlilihis ho yun maliwanag mga kababayan, at napakarami pang ginawa nila panlilihis. Pinatigil ang Blue Ribbon Committee, kuno magre-resign si Panfilo Lacson, di ba, sa pagka-chairman ng Blue Ribbon Committee, pumalit si Erwin Tulfo, no? Tapos ngayon, biglang chairman uli si Panfilo Lacson sa Blue Ribbon Committee, at magkikipagpulong pa si Tito Soto kay Romualdez. Di ba? Mga kababayan, maliwanag na pinoprotektahan talaga nila ang mastermind. Ganyan po nila. Ginagago ang tao na ngayon, mga kababayan. Itong administrasyon ni Marcos na ito, mga kababayan, hayop, grabe ang korupsyon, mga kababayan. Garapalan, harap-harapan nakawan sa kaban ng bayan. Harap-harapan pong ninanakawan ang mga taxpayer, mga kababayan. Tayo, ikaw, sila. Harap-harapan po, garapalan, hindi marunong mahiya. Lantaran na ang nakawan sa Administrasyong Marcos. Hindi lamang tayo mga Pilipino ang nakakaalam, maging ang mga karatig bansa ho natin. Alam ho nila na ganito kalala ang korupsyon sa ating bansa. Pero pinagtatakpan pa rin nila ang mastermind. O eto pa, mga kababayan, maliban sa mga sinabi ni Senator Rodante Marcoleta na pinagtatakpan talaga ang mastermind, walang pinagkaiba itong sinasabi dito sa video panunuorin pa rin po natin, mga kababayan, ni Toby Chanco, Congressman Toby Chanco. Bakit ayaw nilang pauwiin si Saldico, mga kababayan? Tugma po yung ating pag-a-analyze, mga kababayan, sa Birada Aguila. Parehas din po kami nang sinabi ni Congressman Toby Chanco. O ito ho yung video, patunay, mga kababayan. Panoorin po natin yung kanyang paliwanag. Bakit ayaw pauwiin si Saldico?
Ito ho, maaaring ito po ang kasagutan. Panoorin po natin. Hindi magiging katanggap-tanggap sa tao na hindi siya mapapauwi. Pero ang problema kung bakit parang ang bagal nila pauwiin? Kasi di ba kung Ito, gusto nila, yeah. kaso problema kasi dito, di ba iba yung tinitignan sa tinititigan, wag naman tayo magagalit. Bakit yung isang kongresista na nasa East Timor, napauwi nila ng napakabilis, ano? May Yung extradition blue, process. For red some notice reason, ang nagawa Interpol. nila. Oo. O si Pangulong Duterte nga, napadala nga natin sa International Criminal Court. Bakit ito? Di ba? Pinoproteksyonan si Saldico para hindi makapagturo, mga kababayan. O di sakto. Ha? Na ang protector mismo ni Saldico, mga kababayan, etong mga ginagawang paghearing o pagdinig ngayon, diyan sa ICI, diyan sa Blue Ribbon Committee, maaari lang naman. Di ba? Analyze lang naman natin yan, mga kababayan. Pero, hindi po ako may sabi. Si Congressman Toby Chanco, mga kababayan, di ba? Kaya pala, hindi nila magawa na kansilahin ang pasaporte ni Saldico. Kuha nyo na. Bakit hindi mapakansila-kansila ang pasaporte ni Saldico? Ha? Ayaw siyang pauwiin dito. Hinahayaan lang nilang lumarga sa iba't ibang bansa, mga kababayan, para hindi masukol. O, baka nga hindi sila gumagawa ng kaparaanan para mahuli itong mama na ito eh. Di ba? Kasi nga naman, pag nahuli si Saldico, mga kababayan, nakakapagturo na po ito. Lalo na kung totohanan talaga ang investigasyon, lalo na kung mabalik si Senator Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee, mapalitan na si Senator Tuta Soto next week. Makudita na si ano tawag nito, si Tito Soto next week. Uy, nasabi ko. Paano yan pag nangyari yan? Makudita si Tito Soto next week. E di, yung minority ngayon, magiging majority na. Yung dating majority sa kasalukuyan, magiging minority na. At lahat mapapalitan. At maibabalik si Marcoleta, mga kababayan, sa Senate Blue Ribbon Committee. Paano pag nasa kote si Saldico? Talagang pag-iitan ng Senado na dapat hulihin si Saldico, iipitin yan ng Blue Ribbon Committee. Pakakantahin yan. Nako, maraming ikakanta yan. Damay. Baka damay pa si Bangag, mga kababayan. Di ba? Ayos, maliwanag. O ito pa isang balita, mga kababayan. Naku po, grabe o. Ito, kapapasok lang po na balita, mga kababayan. Ngayon lang po ito, 5 oras pa lamang po ang nakakalipas. Hindi pa po ito masyadong pinipick up ng mga mainstream media. Baka inaalam pa rin po nila ang katotohanan tungkol dito. Ito ho, mga kababayan, na-publish na po ng Abante. Mahina pala itong security ng PNP, mga kababayan. Napasukan ho sila Napasok po sila ng mga hacker. Nako, ito. PNP websites, inatake ng hacker group. Patay. Maraming mga makukuha yung mga hacker group na yan. Pwede rin po nilang i-publish yan. Nako, malalaman ng taong bayan ngayon kung meron man silang bako.
Nakaranas ngayon ng cyber attack ang mga website ng Philippine National Police o PNP ayon sa ulat ng Cyber Security Advocacy Organization na Web Connect. Ayan na. Ano daw? Nakakaranas ngayon ng cyber attack ang website ng Philippine National Police, mga kababayan. Ayon sa post o ayon sa Facebook post ng Web Connect, inatake ng grupong Happy Go Lucky PH ang website ng PNP. Kabilang ang ilang regional at provincial office nito. Eto na. Batay sa mensahe ng naturang hacker group pa, nagmensahe pa. Ang pag-atake ay kanilang kontribusyon, mga kababayan, ha? Ang ginawang pag-atake ay kontribusyon di umano ng Happy Go Lucky PH sa global protest noong November 5, mga kababayan. This isn't just about knocking them offline for hours. Makinig ha! This will last forever. Naku po, if they don't migrate their back ends. We are Happy Go Lucky PH and we're just underground. Dagdag pa nito. Naku. Sinabi rin ng Web Connect na ilang PNP subdomains ang kasalukuyang nagpapakita ng 502 at 504 errors. Indikasyon ng malawakang service disruption sa mga website ng ahensya. Samantala, habang isinusulat ito ngayong Webes ng tanghali, Nobyembre 6, na nanatiling under maintenance ang pnp.gov.ph. Mga kababayan, mahina pala itong website ng PNP, mga kababayan. Akala ko ba pinalakas na ito ni simula pa lang kay Azurin hanggang kay maging kay Marbil, hanggang kay Torre, at ngayon kay Nartates. Akala ko ba secure itong inyong website? Magagaling ang mga IT ng PNP. Bakit napasukan kayo nitong Happy Go Lucky PH group na mga hacker? Anong nangyari sa PNP? Yan ba yung Diyos ko naman? General Browner, bagamat hindi mo tao ang PNP dahil AFP ka. Ito pa lang, PNP pa lang, ligwak na tayo. Talo na tayo. General Browner, tapos gusto po pang magipagdigma? Sabi-sabi lang naman yan. Meron ba tayong binatbat sa China? Wala. Yung simpleng website lang na dapat po protektahan ng mga IT expert na kabilang sa hanay ng mga kapulisan, hindi pa magawa. Anong kukuya-kuyakoy lang? Nakaupo lang yung mga yan, di nagtatrabaho. Pinasisweldo kayo ng gobyerno. Alagaan, bantayan ninyo ang sariling website ng PNP, hindi nyo pa magawa. Anong nangyari sa PNP? Ganyan na ba talaga kabulok ang Pilipinas sa Administrasyong Marcos? Sana nanatili ang PNP, lahat ng mga men in uniform, na patunayan nila na magagaling sila sa kanilang larangan. Di ba, mga kababayan? Huwag nilang pababayaan yung kanilang trabaho. Huwag silang tutulad sa bangag nating presidente na pabanjing-banjing, kukuya-kuyakoy lang, singot-singhot lang ng pulburon. PNP, kumakatok po ang taong bayan sa inyong tanggapan. Pakiayos po ninyo, sir, yung inyong trabaho. Baka kayo rin, etong mga hacker na ito, maaaring meron nang nakuha sa inyo
na mga confidential na mga dokumento, mga records, mga data na maaari po nilang isa publiko na higit sa lahat, maaari po ninyong ikasira ito, mga sir, mga madam na PNP. Huwag niyo pong hahayaan sa susunod na mapasok ulit kayo ng mga hacker na ito. Ilalaglag kayo ng mga yan, lalo na kapag ganitong kaliwa kanan, ang rally sa ating bansa, at baka lang maging madahas, baka lang naman hindi ko sinasabing gagawin nyo ito, maging madahas kayo sa mga rallying mangyayari sa ating bansa at saktan ninyo yung ating mga kababayan na ang sigaw lang naman ay Marcos resign, halimbawa kung ganun man ay sisigaw. Maaari pong pasabugin ito ng happy-go-lucky yung mga nakuha nilang data mula sa inyong website, at mga dokumentong nakuha nila sa inyo. Buti nga website lang ang napasok sa inyo. Paano na lang yung mga pinakatago-tago ninyong mga data, mga confidential, paano pag napasok yan? Malaking kasiraan po ito sa inyo, mga sir. Ako, concerned po ako sa inyong hanay. Sana po, bantayan po ninyo yung inyong website. Parang yung mga service firearms po ninyo yan na dapat ninyong ingatan oras na kayo ay naka-on duty. Di ba, mga kababayan? Ayos! Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.